Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng politiko. Babala ito ni ex-Senator Drilon. Sabi niya, to avoid another EDSA dos, Drilon urges Marcos to authorize release of Sara Duterte's tax records. Former Senate President Franklin Drilon warned, babala na, the Senate Impeachment Court against allowing key evidence to remain under wraps, saying doing so would evoke memories of the controversial second envelope episode that helped trigger the 2001 EDSA People Power 2 uprising. So, meron ngayong controversial box, BIR box, kung tawagin. Nasa loob yan ang tax records ni VP Inday Sara at I think kasama ang kanyang husband. So sa Committee on Justice Deliberation, dinala ang box dahil sinubpuena ng mga kongresista ang BIR Commissioner. Dinala, kailang nag-warning ang Commissioner na bawal yan sa batas. Hindi nyo pwedeng i-open. So walang nagawa ang mga kongresista. Nagbotohan sila, nanalo ang karamihan, sabi niya, huwag i-open. Delikado tayo dyan. Kasi may batas eh. Bawal. So, ngayon, simula ng impeachment trial. Nako, nag-decide ang presiding officer. Ibalik yan sa BIR. Ano ibig sabihin nun? Parang hindi interesado si presiding officer. Kasi abogado yan, magaling na abogado. Kailangan yan ng court order. Balik. Binalik. Yan ngayon ang sinasabi ni ex-SP Drilon na dapat i-open nyo, baka maulit ang EDSA 2. Kasi ang dahilan ng EDSA 2, yung pag-ipon ng mga tao noon dahil hindi inalaw na i-open yung second envelope na wala naman palang importanteng laman. So, nag-walk out ang mga prosecutors hanggang dumami ng tao sa EDSA. Ayun, napilitan ang AFP, PNP to withdraw their support against the sitting president. So, itong sinasabi ni ex-Senator Drilon is okay, granting. Granting na hindi i-open. Okay? Hindi i-authorize kasi authorize ang presidente na ma-open. Kaya hindi papayag ang impeachment court. Parang ganon. So magreklamo ang mga tao. Yan. Dadagsa ngayon ang mga tao sa EDSA. Unang tanong, gaano kadami? Kaya ba nilang mag-ipon ng kahit 500,000 lang? Kaya ba nila? I don't think so. Mahina na ang drawing power ng mga kakamping. Kahit pagsamahin mo pa yan, kakamping at saka Marcos loyalist magsama. Magprotesta sila bakit hindi na-open yung box. O anong protesta nila? Tatanggalin ang Pangulo? Kasi nung EDSA 2, nagrally sila para tanggalin si Erap. O ngayon, magrarally sila para tanggalin ang Pangulong Marcos? Hindi pwede. Magrarally sila para tanggalin si BP? Hindi rin pwede. Kasi ongoing ang impeachment trial. Dapat hintayin nila ang resulta ng trial. Kaya malabo itong sinasabi ni Drilon na maulit ang EDSA 2. Yes, posible. Posible mag-rally, kailang hindi kasing dami nung EDSA 1 at EDSA 2. Baka hindi pa nga sila maka-generate ng 100,000. Postahan tayo. Wala.
But anyway, ang Pangulo is, sinerge ko na, under sa National Internal Revenue Law o Code. Pwede, isa lang exemption yan, ang Pangulo, legally authorized to order BIR to open the tax records. Pwede yun. Nasa batas. Tanong, papayag ba ang defense? Yes. Papayag ang defense. No problem. Basta, sundin lang ang batas. Kasi ang nakalagay sa batas, pag i-open yun, dapat hindi live stream. Executive session. Ang makakaalam lang, makikita yung mga prosecutor, yung senator judges, sila lang makakita. Yun ang nasa batas. Bakit ganon? To protect financial record secrecy. Importante yan. Yung privacy rights ng mga tao. So, mayroon bang mapapatunayan na ill-gotten wealth kung ma-open ang tax record ni BP Sara? I don't think so. Kaya nga pumapayag ang defense na ma-open. Kaya kung may laman pa yon na delikado, ang defense papalag. Pwede, anytime i-open. Basta sundin ang batas na executive session. Kaya, nakakapagtaka itong si Drilon. Anyway, opinion niya lang yun. Kaya ako naman, opinion. Dilawan siya. Gusto niya na mawala. Opinion ko ito Gusto ni ex-SP Drilon na mawala si BP Sara sa political equation para mas malaking tsansa na manalo ang Dilawan candidate nila sa 2028. Ganun lang yan. As simple as that. So, sige. Bahala ang Pangulo kung i-authorize niya. Kaya lang, wala silang mapapatunayan dyan dahil it is not enough. Tax records is not enough to prove ill-gotten wealth. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko dire sa balay ni Ate Ninita Alahay nga taga Barangay Tikalaan, Purok Tresan Alahay, Talakag Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop. Mga dagko na gyud og buslot. So mga lata na gyud kayo ang iyang yero. So muna ni ang gihatag nga yero nga napulo nga digits nga ilang puli sa ilang atop karon. Para ako natao. Tinong mo ko to as. Mo kaninong inabi. Ug karon managid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gid nato nga nakaatop na gid ang gitabangan ani. Nagpasalamat ko sa bugto nga buhay nga Dios nga nailista na gyud ang among atop. Og salamat usab sa nagtabang niini sa mga sponsor. Nagpasalamat ko sa
ilaha nga nailisda na gyud ang among atop diri sa balay nga 30 ka pinakatuig nga wala pa gyud nailisdan, so nakailis na gyud mi sa among atop. O salamat kaayo sa tanan nga nag-sponsor labi na sa bugtong nga buhay nga Dios. Daghang Salamat. salamat.